So welcome back po sa ating YouTube channel guys, no. So makikita po natin na tayo po ngayon ay natapos na po nating nakapag-header ng mga bintana at sa pintuan. So ito yung update po natin, yung ating pong ginagawang bahay ngayon. So pag-uusapan natin kasi dito guys ay yung taas po ng ating header sa mga pintuan at sa mga bintana. Ayan. So sa mga baguhan pong gusto pong magmason, dapat alam nyo ito na yung ating pong pag-header mula sa flooring hanggang sa pinaka-header nya sa taas. So makikita natin meron po tayong metros yan, nasukat na natin. So ang taas nito, ito po kasi yung pinaka-flooring ng ating ginagawang bahay. Ayan. So bali 230 cm. Ito yung pinaka-flooring niya guys. Ayan. Hanggang sa taas, sa pinaka-header niya. So dapat kung mag-header tayo ay nasa 230 flooring to header. 230 cm ang taas. Kasi po yung ang pinaka standard po ng taas ng ating pong hamba ay nasa 210 cm. Kaya lalampasan po natin yung 200 cm flooring hanggang sa taas. Gagawin po natin siya na 230. Ayan, makikita nyo po. 230. Ayan. Hanggang sa pinaka header nya dapat 230. Nang sa ganoon guys, wag po natin isasaktong 210 para mapapalitadaan pa natin doon sa pinakatuktok ng ating header. Kasi marami pong nagkakamali na kung sinasakto lang sa 210 ay may posibilidad na hindi po kakasya yung pinaka hamba. Kaya kung minsan nagkakamali yung ating mga mason, ay binabawasan po yung hamba at saka yung pintuan. So kaya kung mag header tayo, flooring to header, dapat 200 cm 230 cm ang kailangan natin dito pataas para meron pa siyang pinakapalitada doon sa taas, o yung tinatawag na pinakahalo niya, pagkapit ng ating pinaka hamba. Dito naman guys sa mga bintana, no, kailangan yung ating pong flooring saka sa pinaka header nya, ang sukat niyan dapat guys ay nasa 217. Ayan. Yan po yung sukat ng ating header sa mga bintana. At sa pintuan ay nasa 230 cm yung kanyang flooring hanggang sa kanyang header. Yan po yung ating magandang pagkakabit po ng header para yung standard po yung ating mga ginagawa.